Hi guys! Good morning! So, andito tayo ngayon para explain ko kasi some of my friend asking me or nakita ulit ako nagsuot ng ganito or nakikita nila ako nagsusuot ng ganito or sa mga gamit ko meron ng mga ganito. Okay? And not only me but some other people here in Middle East they are using like this in their house. Ayan. Kasi ito guys is pwedeng kwintas, pwedeng display sa bahay, mga gamit, ayan, meron silang ganito na sign. This you call this amulet evil eye protection, okay? So, ito ay galing from Greece, ayan, sa Greek and Turkish, ayan, ito nagsimula, okay? Sa Turkish guy is, they call it Nazar, okay? Sa Turkish, they call it Nazar. And sa Greek naman, tinatawag nila itong mate. Okay? Sa Hebrew, tinatawag nila itong ayin hara. Okay? And sa atin, tinatawag natin itong evil eye protection or amulet evil eye protection. So, ito yon. Okay? So, ito ay since 3000 BC pa, nag-start yung paniniwala nila about sa amulet evil eye or sa Nazar. Ayan, nagaling pa ng Greece, ng Turkish, ayan. So, na nagsalin-salin na. And until now, na ngayon is kahit sa ating bansa pinaniniwalaan itong evil eye amulet na to. So, sabi nila, ano ba daw benefits or kapag nakakita ka ng ganito is thinking ng mga tao sa'yo is masama kang tao, galing ka sa evil, ganyan. No guys, kaya nga tinawag siyang evil eye protection kasi isisave ka niya or proprotektahan ka niya sa mga matang maiinit or sabi nila yung mga matang nag-aapoy. Okay? So, alam nyo na yan guys kung ano yung ibig kong sabihin sa ganyan. Kaya nga tinawag na evil eye protection. Okay? Sa mga tao na hindi maganda yung mga wini-wish sa'yo, sa mga tao na hinaharm ka nila sa isip, sa mata, ayan, na hindi mo alam, ayan, sa mga nakakasalamuha mo, sa mga akala mo friends mo pero wini-wish ka pala ng hindi maganda, ayan, sa mga bad luck, ayan, na pwedeng ibigay sa'yo ng mga tao or mga taong nakasurround sa'yo is proprotektahan ka niya guys or ilalayo ka niya. So, kung sakali mang naka-feel ka ng energy na parang something happen, ayan, so go with the flow ka lang guys kasi let your amulet protect you, ayan. Kasi guys, kung ang amulet mo is isusuot mo siya ng sa paniniwala mo talaga na proprotektahan ka niya, gagana yan. Okay? Kasi yung mga crystals natin guys, yung mga sinusuot natin mga crystals, depende yan sa paniniwala ng tao sa magsusuot. Ayan, kapag ikaw is naniniwala ka at believe ka talaga na yung sinuot mong protection or crystals or mga kahit anting-anting man dyan, diba? Gagana yan sa paniniwala mo. Okay? So, yun yung may ano ko sa inyo sa mga crystals. Believe in yourself na yung crystals na yan is gagana, proprotektahan ka. And then, of course, we are praying to the highest, ayan, na protektahan din tayo. And then, bigyan natin ng blessings yung amulet natin by the church, ayan, blessings, ayan, so, para mas lalong lumakas yung powers niya to protect us from other people na nag-harm sa atin, sa mga baliktad hangin, sa mga, alam niyo na, mga black magic, mga curses, na mga black entities, ayan, sa mga taong nang-uusog, ganun. So, proprotektahan ka niya guys. Yung gagawin nila sa'yo or yung ibibigay nila sa'yo hindi maganda is babalik sa kanila yun. Okay? So, yun yung benefits na makukuha mo dito sa amulet na to, sa evil eye na to. Okay? Sa mga sakit na ibibigay sa'yo ng mga tao na i-wish sa'yo, ayan, proprotectionan ka niya. And also sa mga aksidente, ganun, proprotektahan ka rin ng mga amulet na to guys. Kaya minsan, yung mga ibang tao naglalagay sa sasakyan nila, ayan. So, ginagawa nilang palamuti sa sasakyan. So, pwede rin siya guys. And, proprotektasyonan ka niya sa mga hindi magandang pangyayari. So, ayan. And, of course, itong evil eye amulet na din to guys, hindi ka rin, kapag nagsuot ka nito, hindi ka rin pwedeng mag-wish ng negative sa kapwa mo or hindi
ka rin pwedeng magsabi ng negative sa ibang tao kasi babalik din sa'yo yung i-wish mo hindi maganda. Kaya nga siya evil eye protection. Hindi ka pwedeng maging evil sa ibang tao. Okay? So, kailangan kapag sinuot mo to, hindi ka palaganting tao. Ayan, hayaan mo na lang na ang universe at yung amulet mo ang gumawa ng mga bagay-bagay na sila na dapat ang gumagawa at hindi na ikaw, okay? So, yun yung benefits ng amulet at saka mga hindi pwedeng gawin sa amulet, okay? And this one, kapag nag-crack siya ng hindi mo in-expect or nasira siya ng hindi mo in-expect, it means to say, guys, na na-absorb niya na lahat ng bad energy sa paligid mo, kaya siya nabitak ng pusa kasi na-absorb niya yung mga bad and negative energy sa paligid mo. So, kapag nangyari yung ganun, isit aside mo na lang siya or ibaon mo na lang siya sa lupa kapag nangyari yun. Okay? Kapag hindi na siya pwedeng ayusin or something na talagang malala yung crack niya. And also, para mag-cleanse ka rin ng evil eye mo, guys, gumamit na lang kayo ng sage pang cleanse or kaya kahit na anong incense na pwede mong ipausok sa evil eye mo or sa lahat ng mga crystals ninyo kung gumagamit kayo ng mga crystals na ganito, or paliguan nyo na waterfall mo, ayan, or ipa-bless nyo na lang sa church, ayan, sa mag-ano ng mga holy water, so para mas mag-cleanse yung evil eye ninyo, mawala yung mga na-absorb ng bad energy sa mga tao na kapaligid sa inyo. And also, is ito pa, guys, wag kayo magpapatato ng itong evil eye kasi hindi siya maganda. Kasi kapag nagpatato ka ng ganito, guys, is ma-absorb na lahat ng negatives sa katawan mo, yun mapupunta. So, hindi siya mawawala kasi nga nakaukit na siya sa katawan mo. So, mas maganda, guys, na magsuot ka na lang ng protection na ganito kaysa magpatato ka. Okay? So, yun yung magiging advice ko about sa evil eye na yun. So, I hope na naintindihan nyo, hindi po masama ang evil eye na yan. And sa mga tao din na bibili ng ganito, make sure na yung binibili nyong evil eye, guys, is galing siya talaga sa mga medium, sa mga spirit guide or mga psychic na nire-ritualan nila ng maganda yung mga amulet na yan kasi hindi lahat ng tao is alam niyo na. So, ganun yun. Kaya minsan, kapag negative yung pinanggalingan ng evil eye, ma-absorb din yun at magiging impact din yun sa pamumuhay ninyo. Ayan. So, yun yung maano ko. Kasi may mga nagbebenta ng mga evil eye na sabi nila, nung nagsuot daw sila ng ganito, naging hindi daw maganda yung mga pangyayari sa buhay nila. Yung iba, para daw something na nasasaliban. Depende kasi yan, guys, sa mga pinagkukunan ninyo. So, kasi yan, kapag, I don't know, kasi sa akin naman, guys, kasi kapag nakuha ko yung amulet or mga crystals ko, I'm giving my energy, kini-cleanse ko lahat sila before I'm wearing. So, dapat ganun din yung gawin nyo, guys. Before you wear, kailangan i-cleanse nyo muna or ipa-bless nyo muna sa simbahan. Ayan, para mas lalong matanggal yung mga bad energy, okay? So, kasi hindi nyo alam kung saan nanggaling, anong pinanggalingan, anong rituals or may rituals ba silang ginamit para gumana yung amulet na yan. So, be careful lang sa mga taong pinagbibilhan nyo or pinagkukunan ninyo. So, if I'm where you guys, kapag bumili ka nito, mas mainam na ipa-bless mo muna bago siya sa isuot. Or kayo mo mismo ang magbe-bless kasi gamit mo yan. Okay? So, yun lang. And I hope you understand. Thank you.